ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Hello! Good afternoon! Yes, it's P-Pop Live again. Yes! Meaning? Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, ang ganda talaga ng accompaniment program. Yeah. Siyempre, sino bang ayaw no? Ina-accompany ka. Lalong-lalo na ngayon. Na It's dahil, the birthday of our Blessed Virgin Mary. yes, dapat palang pangalan mo, Mario. Kasi birthday niya kahapon. Oh. Hindi Diba? ah. Di ba September 7 ka? Yeah. Hindi daw. Ay, hindi kinalimutan ko na yung pagbibilang. Ayaw mo lang mag-treat, no? Hindi, tapos na no? Di ba? Okay, so, si Nati, birthday ni Nati, di ba? Yes, katapat nga pala niya. Si Yes, Mama happy Mary. birthday. Okay, so, ang guest po natin ngayon, Is our new parish priest. yes, and Diba? alam niyo, bago namin siya ibigay sa inyo, gustong-gusto ko po talagang i-honor si Father Reggie. Kasi, sa bagay, i-honor yung Salesian, kasi yung Salesian yung nagpadala sa kanya. atin. Oh. Kasi ngayon lang po talaga nagkaroon ng batang parish priest. Totoo po yan. Hindi, meron naman dati. Pero sobrang bata. And then siya pa yung existing na assistant parish priest, di ba? At saka, hindi lang po parish priest yung batang-bata, pati yung assistant parish priest namin. Kaya kami naman po, dahil na-inspire kami, kasi dahil nakita namin yung bang parang from yung matanda tapos bata yung pumayat, parang ang ganda. Parang iba na naman yung movement, iba naman, fresh yung mga iniisip, di ba? Kaya kami, naglalagay na rin kami na mas bata sa amin pag paalis na kami, no? Meron din kami iniisip na assistant para deputy. So yan po yung ginawa namin lahat ngayon, lahat po ng mga commissions, binigyan natin ng mga deputies. Yeah. No, amen. Okay, so ano ang pag-uusapan natin ngayon? Ano yung binigay mong title? Actually, etong ating speaker would talk about bakit mo iniwan lahat? So lahat. Yan. Bakit? Bakit mo iniwan lahat? Bakit iniwan mo ang lahat? Yeah. Yan po yung malaking question mark. Or pwedeng, bakit iniwan mo yung lahat? Pwede rin exclamation point. Yeah. Diba? Okay, so Father Reggie, ready ka na ba? Ready na kami? Yes. Good afternoon, P-Pop viewers and followers. Allow me to share some points for your reflection on our gospel today. Jesus presents something that could help us deepen and intensify our search for fulfillment and our search for meaning in our everyday life. At the end of that encounter with Jesus, Simon and the other disciples left everything and followed him. This would lead us to ask, what could be one reason so compelling for someone to leave everything behind in order to follow a completely different way of life? Well, the answer to this is the experience with Jesus. It is an experience so powerful and inspiring that enables one to do the illogical and at times even the impractical according to human standards. When Jesus, who was not a fisherman by trade,
and who probably knew nothing about fishing, commanded the experts of the sea, after having expressed disappointment for not catching anything, to lower their nets. Lo and behold, there was an abundant catch of fish. That was an experience that overturned human expectations. It was an experience that defied logical and practical explanations. Dear friends, dear listeners, at times, this is how the Lord meets us. He knows and sees us in our moments of confusion, in our moments of doubts, in our frustrations, when things are just not happening according to our expectations and desires. This could have been the same feeling felt by Simon and the others after their hard and tedious work all night. It was a night of frustration, but that one command and the obedience to it changed everything. Today, the Lord desires that we put ourselves out into the deep water. Let us go deeper. Let us deepen our gaze on the reality that surrounds us, so that it goes beyond shallowness and hollowness. This call of Jesus is very relevant, especially in today's generation. In a world where presentation or packaging is a key factor, more often we forget and fail to see what really matters. We overlook what gives meaning. We neglect what leads to deeper fulfillment in life. Content creation is the in thing nowadays. But we ask, what type of content is there? Yes, we may even say that there is content overload, but probably the majority are cheap and superficial ones. And so it is in this situation that we are called to fill this generation with depth and strength that can only come from our faith. That is, to manifest the most meaningful and fulfilling content there is. And it is Jesus Himself. If Jesus is truly within us, to be a fisher of our fellow men is a necessary mission and our Christian obligation. Hoping for a meaningful reflection for all of you. So you heard it from Father Reggie. Nakaka-inspire po talaga. Parang touch na touch talaga ako nung narinig namin yung sermon na yun. Nakaka-relate ka ba ron? Ay, syempre. Kaya nga diba, right after the Mass, sinabihan natin, Father, pwede ba natin ipalabas sa P-Pop Live yung sermon? Kasi isa yan sa mga gustong ipuntirya din ni Pope Francis. Kaya lang tumutuloy siya sa family. Ito naman, pangkalahatan. And then, doon din ang dating. Diba? So, nagsimula ito doon sa na-encounter ni Peter, ang ating Panginoon. Ano? Kasi, ginagawa niya nun, bumalik na siya sa pangingisda nun Diba? And then, wala siya nahuli. So, talagang lungkot siya. Na-encounter ng ating Panginoon. So, this is where ang istorya ay ito yung pinapaliwanag ni Father Chris, yung gospel about that. Kasi ito yung they left everything and follow Him. Ito yung sinasabi ni Father Reggie na bakit mo kakayanin iwan ang lahat at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Yes. Diba? So, wala naman kasi ron sa gospel na yon kung ano yung naunang nangyari. But there are so many encounters that Peter had with Jesus. Ibig sabihin, yung mga encounters na yon, na-amaze siya kay Jesus. Yung mga encounters na yon, nagkakaroon siya ng tiwala sa ating Panginoong Jesus. Yung mga encounters na yon, ay talagang nakita niya ano ang mas mahalaga.
until that time, yung last encounter na yon, nakita niya na ang pinakamahalaga pala ang ating Panginoon. So, doon nakapag-decide siya na iwan ko na ang lahat and follow to what is truly a treasure. Alam mo, parang pag titingnan mo yan, dyan ka lang muna magstay, ano? Parang sabi mo nga kanina, di ba, nung pinag-uusapan natin, parang yung pagpapare. Yeah, diba? Parang vocation siya. Parang si Peter is called to a vocation of priesthood. Parang gano'n. Di ba? Kasi siya naman ang first pope natin eh. Yeah. Ayun. Tsaka kasi yung mga ginive up niya, gano'n din yung ginigive up ng mga pare, yung poverty. Ini-embrace mo yung poverty, ginigive up mo yung family kasi aalis ka. Lahat parang pagpasok mo sa pagpapare, parang you start with nothing. Yes. Parang ganun pa lang sa pagpapare. So parang sila sabi, bakit ka nag-give up? Kasi nakita niya si God. Now, ito lang ngayon. So, parang ang sinasabi natin, really, what will transform you is the grace that comes from the Lord Jesus. Amen. Kaya siya nag-introduce ng different sacraments in the church. Para yan ang maging daan, para yung biyaya ng Diyos ay talagang pumasok sa iyong puso and be transformed continually until you become a light to others and a salt to others. Amen. So, yun ang talagang magiging masaya tayo. Yes, kaya pagka nagpunta tayo sa swimming pool, maalala natin yung homily ni Father. Kasabi niya, go into the deep. Diba? Yan. Ay, swimming pool, meron limit yun eh. Ay, hindi. Kung punta ka sa dagat. Mas malalim. Ay, huwag baka malulog ka eh. Huwag lang may sugat, ha? Huwag lang may sugat. Huwag kayo pupunta sa swimming pool na may sugat. Basta, anyway, ibig sabihin lang talaga na it doesn't stop, no? Tuloy-tuloy po yung encounter kay God, palalim ng palalim. Pero kahit malalim, no? Gumagaang ka naman, no? Gumagaang, sumasaya ka. So, ang galing talaga ng, work ni Lord. Amen. Okay. So, we'll see you again next week. So, thank you again, Father Reggie. Thank you sa uulitin. Okay, so see you again. Bye! Ayan, so, ano mga unang give up? Siyempre, yung humiwalay ka sa magulang. Yeah, no? Naku, yung dati attached ka rin sa parents mo, sa mga kapatid mo. Yung iba talaga nahihirapan humiwalay. Ako, may give up. Diba? Humiwalay ako sa pamilya ko dahil dapat nasa Amerika ako. Ayaw ng asawa ko. So, give up ko po yun. Kasi yung pag-give up, sabi dito kasi, di ba yung sabi mong tanong, ano yung encounter? Bakit ka nakakapag-give up? Yun po kasi, grasya na binigay ni Lord. Kaya nga yung marriage, sacrament. No? Nagpunta tayo dito, di ba sabi, for better or for worse, till death do us part, di ba? Ang dami mong i-give up doon. So, yun yung sinasabi na, give up mo yun because andyan si God. Nagsumpa ka sa harap ni God. Kahit sabihin mong asawa mo yun, no? Nagsumpa ka sa asawa, pero mas nagsumpa ka kay God. Kaya nga minsan, di ba, lalo na, ito reality, may mga ganito talagang pangyayari na may ugali ang asawa natin na pwede talagang hindi siya magbago. O kaya, like kunyari, hindi ako talaga nakakalakad. Kahit anong gawin ni John, hindi na talaga ako makakalakad. Pero ano yung mga pwede niyang i-give up? Like example, hindi ako pwedeng magbago. So ikaw ang gagawa ng double time para gawin yung hindi ko magawa. So yun yung kanyang effort na nakikita niya kasi pumasok siya sa vocation na marriage. So, ito, babasahin ko lang kay Pope Francis sa chapter 4 ito, Love in Marriage. So, from paragraph 132, sabi, to opt for marriage in this way expresses a genuine and firm decision to join paths, come what may. Ibig sabihin, ito yung decision ng mag-asawa. Pagka sinabi, mag-aasawa na tayo, that means the two will become one
marami tayong pwedeng ngayong pag-usapan, and I will be able to give up something para yung kagustuhan namin ay talagang iisa ang direction. Di ba? So, halimbawa, nag-asawa na. Sabi nga nung iba, sinasabi ni yung asawa, may asawa ka na, dapat iba na yung iyong ginagawa. yung iyong mga Friday night out. Hindi na buhay binata, sabi nila. Oo, yung Friday night out, dapat mo nang i-give up yan. Halimbawa, nakakasira sa inyong relationship sa pagtatatag ninyo ng family. O kaya minsan kailangan kang mag-time out sa work kasi alagaan mo yung mga bata. Diba? Minsan yung pangarap nung talagang magkaiba. Like yung isa, gusto niya sa Amerika sila mag-stay. Yung isa naman, nandito sa Manila. Sa Philippines. Naku, may alam mo kung merong naghihiwalay because they are not able to give up something. So, isa sa kanila has to give up. Yung dreams nila, mag-iiba yon. Meron ding iba yung gini-give up yung kanilang prinsipyo na sinasabi, ako, I know everything. Ako dapat nagde-decide. So parang gusto niya silang lagi ang magde-decide. Pero dahil nag-asawa na dahil nag-asawa na ito, kailangan conjugal na yung mga decision. Ayan, gi-give up mo rin yung iyong principle na I know everything. Yes, kaya nga pumapasok doon yung encounter. Akala mo kayo yon? Hindi. Encounter yun kay God. Hindi mo lang alam, pero binibigyan tayo ng grasya ni God para mag-give up natin yon. To really, we are following the Lord because we are doing the right thing na gusto niyang gawin natin. Kasi hindi naman natin nakikita si God pareho, no? Nandiyan talaga si God, tapos pa-follow ka. Hindi Gawin mo lang tama, dapat yung gusto niya, yung will niya dito sa mundo. Kayo halimbawa kayo mag-asawa, tingnan nyo kung meron kayong mga pinagdaanan that you are able to give up something para sa inyong pamilya. Diba? So yung pag-give up na yon is a sign of being faithful doon sa vocation. Kung ano ang tawag sa vocation mo, vocation of married life. Doon ka tinawag So, dito talagang kailangan meron kang i-give up. And ito yung sinabi ni Father Reggie, no? You need to have a lot of encounters. Yung encounter mo sa iyong asawa, and every encounter, nakukuha mo yung biyaya ng ating Panginoon, so you are able to transform yourself to a new person. Ako, yan yung gospel ngayon, di ba? So, a continuing transformation will help you live a fruitful married life sa pagbubuo ng family. At dahil po doon, sabi ni June, fruitful, ibig sabihin kung may mga nagkaanak kayo, may anak kayo, ay makikita nyo po doon. No? Kung maganda yung encounter nyo kay God, ma-encounter din yun ng mga anak ninyo. Yes. Kaya kayo ay magiging parang model or ang tawag doon, template ng magandang pamilya. So tuloy-tuloy na yun, di ba? So now we're talking about a happy family. Kung ikaw ay naka-contain lang doon sa family mo, biological family, hindi natatapos doon ang mission. No? If you are called to a vocation of marriage and family life, hindi natatapos na nakapokus ka lang sa iyong family. If you want to be happier or happier and happier until you reach the talagang yung peak ng happiness of a vocation that you chose, talagang kailangan mo na ngayon mag-level up. Ibig sabihin, you have now to do and embrace the mission na pinagagawa sa mga family. That is another encounter na naman yun. Another giving up na naman yun. So wala pong katapusan yung pag-give up natin. No, hanggang sa kunin tayo ni Lord, nag-give up talaga tayo. Where is the best place where you can try to enter into a new level of your vocation? It is the church. Subukan mo mag-serve sa, kung halimbawa yan na yung talagang gusto mo, paano natin matutulungan yung ibang pamilya para sila ay makapagtatag din ng masayang pamilya.
subukan mo mag-try, mag-serve sa simbahan. Marami po. Maraming ministry doon, maraming way para matulungan ang pamilya. Totoo. Try mo munang pumunta sa kapihan and then you will experience a family of church. Yeah. Ito yung tinatawag nga sabi ni Father Reggie, the P-POP family. Family po yan na nandito, nabubuo sa ating parokya. Di ba? Di ba meron tayong mga youth na nandun? Sabi niya, hindi ko sinashare niya parang hindi siya masaya sa kanyang buhay sa pamilya. And na-try niya magpunta sa kapihan. So, naramdaman niya another family. Sabi, ito talaga ang family of Christ. Ito yung bagong meaning ni Jesus sa family. Those who read the law of God and then follow it. Yes. Isinasabuhay. Ang sa youth naman, pwede rin nilang ma-encounter si God. So, paano nila ma-encounter? Kasi minsan, siyempre mga magulang, alam niyo naman yung mga magulang, pag na-encounter niyo si God at ramdam niyo siya, maiintindihan niyo yung magulang ninyo. Oo, siya ang magdadala nung atmosphere na yun sa kanilang bahay. Kasi kung yung magulang mo, hindi pa na-encounter si God, pero ikaw, ay hinipo ni God na ikaw ang naka-encounter kay God, ikaw mismo ang magiging instrument. Magugulat ka na lang, but you have to really open yourself. Open to the Word of God, sa mga sinasabi niya, at mararamdaman, magiging masaya ka. Yeah. So, parang ang sinasabi natin, really, what will transform you is the grace that comes from the Lord Jesus. Amen. Kaya siya nag-introduce ng different sacraments in the church. Para yan ang maging daan, para yung biyaya ng Diyos ay talagang pumasok sa iyong puso and be transformed continually until you become a light to others and a salt to others. Amen. So, yun ang talagang magiging masaya tayo. Yes, kaya pagka nagpunta tayo sa swimming pool, maalala natin yung homily ni Father. Kasabi niya, go into the deep. Diba? Yan. Ay, swimming pool, meron limit yun eh. Ay, hindi. Kung Punta ka sa dagat. Mas malalim. Ay, huwag baka malulog ka eh. Huwag lang may sugat, ha? Huwag lang may sugat. Huwag kayo pupunta sa swimming pool na may sugat. Basta, anyway, ibig sabihin lang talaga na it doesn't stop, Tuloy-tuloy po yung encounter kay God, palalim ng palalim. Pero kahit malalim, gumagaang ka naman, Gumagaang, sumasaya ka. So, ang galing talaga ng work ni Lord. Amen. Okay. So, we'll see you again next week. So, thank you again, Father Reggie. Thank you sa uulitin. Okay, so see you again. Bye!